Malugod namin kayong tinatanggap mga kapatid at ganoon din sa aming mga bisita, mga kaibigan, para sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Nais natin pasimulan ito sa pamagitan ng isang masayang pag-awit sa song number 124. Ang tema, Ipakita ang Katapatan. Sundan po natin yung music. Malamang excited na kayo mga kapatid para sa mga pagpupulong natin ngayon. Sa Bible reading natin ngayong linggo, binabasa na natin yung Jeremias 24 hanggang 25. At tiyak marami kayong nakitang mga magagandang spiritual na hiyas na pwede niyong i-share mamaya sa loob ng 30 seconds. Pagkatapos, mapapakinggan din natin yung isang magandang pahayag tungkol sa gusto mo bang maging napakagandang igos o pangit na igos? Ano ba yung ibig sabihin nun? At ano yung matututunan natin dyan? At pagkatapos, makikita rin natin mga kapatid yung bahagi ng mga estudyante mamaya. Abangan natin yung isang magandang bahagi doon, yung paggawa ng mga alagad. Na kung saan yung isang publisher, tutulungan niya yung kanyang Bible study na maihinto yung vision nito. Tingnan natin kung anong gagawin ng publisher. No? At pagkatapos, ipagpapatuloy din natin yung pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Matututo tayo mamaya kay Sarah. So, hindi na natin patatagalin pa ito mga kapatid. Simulan na natin sa unang bahagi. Gusto mo bang maging napakagandang igos o pangit na igos? Sa tawagin natin yung may bahagi, si Brother Virgilio Espinola Jr. Anong klase ng igos ang gusto mong maging? Napakagandang igos o napakapangit? Oo, malamang ang ilan sa atin ay hindi ganong pamilyar sa prutas na ito sapagkat hindi naman ito ganong nakikita sa atin o itinatanim. Ang pagbabasa ng Biblia sa linggong ito ay gumamit ang Diyos na Jehovah tungkol sa prutas na igos bilang ilustrasyon niya para ilarawan yung kalagayan ng puso ng kanyang bayan. Doon sa Jeremias Kabanatang 24, may dalawang nakitang basket ng prutas ng igos na nandoon sa harap ng templo ni Jehovah.
Ang isa ay naglalaman ng napakagandang igos. At ang isa naman ay naglalaman ng napakapangit na igos na hindi makain. Ano ba ang ibig sabihin ng dalawang basket ng igos na ito? Bueno, malalaman natin yan mamaya. Nakikita natin yung pagkakaiba nila hindi dahil sa uri ng prutas, kundi yung pinapakita o inilalarawan ng mga basket ng igos na ito. Bueno, talakayin natin yung una, napakagandang igos. Ano ba ang inilalarawan nito? Bueno, basahin natin yung ulat doon sa Jeremias, Kabanatang 24, talatang 5 hanggang 7. Kung nandyan na kayo, ganito yung binabanggit. Ito ang sinabi ni Jehovah na Diyos ng Israel, gaya ng magagandang igos na ito. Maganda rin ang magiging pakikitungo ko sa mga taga-Huda na ipinatapon, sa mga pinaalis ko sa lugar na ito, papunta sa lupain ng mga Kaldeyo. Bababantayan ko sila para mapabuti sila at pababalikin ko sila sa lupain ito. Itatayo ko sila at hindi ko sila pababagsakin. Itatanim ko sila at hindi ko sila bubunutin. At bibigyan ko sila ng isang puso na gusto akong makilala, na ako si Jehovah, sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila dahil manunumbalik sila sa akin ng buong puso. Dito, ipinaliliwanag ng Diyos na Jehovah yung tungkol sa magandang igos. Ito ay lumalarawan sa mga nagsisising tapon ng mga Hudyo noon. Kasama si Haring Jeconias, si Daniel, yung tatlong Hebreo na sina Hananias, Misael at Asarias. Sila yung mga dinala doon sa lupain ng Kaldeyo. Bakit natin nasabi na napakagandang igos nila? Kung iisipin mga kapatid, sa biglang tingin, ang pagiging tapon ay parang isang parusa o tanda ng pagtatakwil ng Diyos na Jehovah sa kanila. Kaya, ganun pa man, no, itinuturing sila ni Jehovah bilang napakagandang igos. O ang mga Hudyong ito. Bakit? Dahil nagpasakop sila sa disiplina at sumunod sa utos niya. Kaya ano naging resulta? Oo, nangako ang Diyos na Jehovah na itititig niya ang kanyang mata sa kanila para sa kanilang ikabubuti. At ang pinakamahalaga ay bibigyan sila ng puso para makilala siya. Anong aral? Oo, pinakikita niya na pinahahalagahan ni Jehovah ang pusong madaling hubugin at tumutugon sa disiplina. Ang mga tapon ng mga Hudyong ito ay handang magbago at bumalik kay Jehovah ng buong puso. So nalaman natin mga kapatid, yun ang kahulugan, nilalarawan ng magandang igos. Tingnan naman natin kung ano yung inilalarawan ng napakapangit na igos. Basahin natin yung ulat doon sa Jeremias 24, talatang 8 hanggang 10. Jeremias 24, 8, 10. Ganito yung binabanggit. Pero tungkol sa pangit na mga igos na napakapangit at hindi makakain, ito ang sinabi ni Jehovah. Gayon ko pakikitunguhan si Haring Sedekias ng Huda, ang kanyang matataas na opisyal, ang natira sa mga taga-Jerusalem na naiwan sa lupaing ito at ang mga nakatira sa lupain ng Ehipto. Pasasapitin ko sa kanila ang isang kapahamakan at mangingilabot sa kanila ang lahat ng kaharian sa lupa. Sila ay hahamakin, magiging kasabihan, pagtatawanan at isusumpa sa lahat ng lugar kung saan ko sila pangangalatin. At magpapadala ko ng laban sa kanila ng espada, ng tagutom at ng salot hanggang sa malipol sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at sa mga ninuno nila. Ito naman, ang pangit na igos, ito ay lumalarawan kay Haring Sedekias ng Huda at sa kanyang matataas na opisyal, sa mga taong nanatili doon sa Jerusalem, at yung mga tumakas doon sa papuntang Migdol at Nop, doon sa gawing ibaba ng Ehipto. O bakit natin nasabi na napakapangit na igos nila? Ang mga taong ito, ang mga individual na ito ay naging masuwayin kay Jehovah.
matigas ang ulo, hindi nagsisisi. Sa halip na sumunod sila sa Diyos na Jehova sa pamamagitan ni Jeremias, para sumuko sila doon sa Babylonia, mas pinili pa nilang magrebelde o maghimagsik kay Nabucodonosor. At umasa sila sa kanilang kakayanan, sa sarili nila. Kaya malinaw mga kapatid na tinanggihan nila yung awa ni Jehova. Ano naging resulta? Dahil matigas ang ulo nila, ang kanilang puso, pinasapit sa kanila ni Jehova yung kapahamakan. Yung naging katatawanan sila. Dumanas pa nga ng tabak, ng gutom, ng salot, hanggang sila ay malipol sa lupain. Kaya ito ay babala sa atin mga kapatid, o paalaala na sila ay naging simbolo ng mga taong nagpapakita ng katigasan ng ulo o ang panlabas ng pagsamba o anyo. Pero walang halaga. Bakit? Kung ang kalagayan ng puso ay mapaghimagsik at ayaw magbago. Sa atin sa ngayon, kung minsan, pwede tayong maging aktibo sa ministeryo. Regular tayo sa pagdalo sa mga pagpupulong. Pero kung ang puso natin ay may pagtanggi sa mga payo o may pagmamataas, nagiging katulad tayo ng pangit na igos. Hindi lang ito tungkol sa ginagawa natin, kundi ito din ay tungkol sa kalagayan ng puso ng isa na ayaw magbago. Ang ilustrasyong ito tungkol sa igos ay simple, ngunit may malalim na aplikasyon o pagkakapit bilang mga Kristiyano sa ngayon. Maaari tayo maging magandang igos sa pamamagitan ng pagtutuon sa atin ng makasagisag na puso. Paano natin gagawin yon? Una, tapatang pagsusuri sa sarili. Tanungin ang sarili, kapag may payo, paano ba ako tumutugon? Mapagpakumbaba ba ako? O nagiging gaya ako ng masamang igos na ayaw makinig o sumunod? Ikalawa, paggawa ng mga pagbabago. Para maging magandang igos, nangangailangan ito ng pagkilos. Kaya kapag may payo mula sa Biblia, sa mga elder, o sa mga publikasyon na nakita natin na merong bahagi ng buhay natin na hindi nakaayon doon sa pamantayan ni Jehova, anong kailangan gawin? Dapat tayong mabilis na kumilos kung kinakailangan ng mga pagbabago. At ganoon din, yung pangatlo, kailangan natin palalimin ang ating pagkilala kay Jehova. Kung paanong nangako si Jehova noon sa mga tapon, noon na mga Hudyo, sabi niya, bibigyan niya sila ng isang puso na gustong makilala siya. Tayo din naman, mga kapatid, dapat din nating sikapin na palalimin yung ating personal na kaugnayan kay Jehova, yung ating relasyon sa pamamagitan niyan ng personal study, pag-aaral ng Biblia at pananalangin. Kaya ang ilustrasyon ng dalawang basket na ito ng igos ay hindi lamang isang kwento ng sinaunang Israel. Ito rin ay paalaala para sa ating lahat sa ngayon na si Jehova ay tumitingin sa puso natin at hindi sa panlabas na anyo. Kaya kung patuloy nating susuriin ang sarili natin, tumatanggap tayo ng mga payo, at gumagawa ng kinakailangang mga pagbabago, magiging katulad tayo ng napakagandang igos ng mga taong pinagpala, pinoprotektahan, at pinopatnubayan ni Jehova. Maraming salamat, Brother Spinola, sa iyong mahusay na bahagi. Nakita namin na para maging isang napakagandang igos namin o magkaroon kami ng isang magandang katayuan sa harap ng Diyos, ay kailangan namin patuloy na suriin yung aming mga sarili, yung aming tunguhin, aming damdamin, kung ito ay laging nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, susunod mga kapatid, ay dadako na tayo sa inyong mga pinagandaan na spiritual na hiyas sa pagbabasa natin ng Bible. Kaya pinapahalagaan po yung inyong komento na hindi lalagpas ang 30 segundo. Sa baging ito, tawagin natin si Brother John Alden Pambid.
Pakisuyo, mga kapatid, buksan ninyo ang inyong Biblia dun sa Jeremias 25, 8, 9, and 12. At tatawag tayo ng sinong gustong bumasa nito. Jeremias 25, 8, 9, and 12. Sister Bubares? Kaya ito ang sinabi ni Jehovah ng mga hukbo. Dahil ayaw ninyong sumunod sa mga salita ko, tatawagin ko ang lahat ng pamilya sa hilaga, ang sabi ni Jehovah. Tatawagin ko si Haring Nabucodonosor ng Babylonia, na lingkod ko, at isusugo ko sila laban sa lupaing ito at laban sa mga nakatira dito, at laban sa lahat ng bansang ito sa palibot. Pupuksain ko sila at gagawing nakapangingilabot at isang bagay na sisipulan, at magiging wasak ang mga ito magpakailanman. Salamat. Pakisuyo, talatang 12. Tuloy natin. Sister Alboro. Pero pagkatapos ng 70 years ay pananagutan ko ang hari ng Babylonia at ang bansang iyon sa kasalanan nila, ang sabi ni Jehovah, at gagawin kong tiwangwang ang lupain ng mga Kaldiyo magpakailanman. Okay, maraming salamat. Ang tanong natin, mga kapatid, sabi, tinawag ni Jehovah na lingkod niya ang Babylonia nang gamitin niya ito para hatulan ang bayan niya. Pero bakit? O bakit pa rin niya winasak ang Babylonia? Sige, Brother Masuel. Tinawag po ni Jehovah na lingkod ang Babylonia dahil ginamit niya po ito bilang instrumento para hatulan po yung Huda. Pero hindi ibig sabihin po nito na sinasang-ayunan na ni Jehovah yung masasamang gawain o motibo ng Babylonia. Nung matapos po yung atas na pinagawa ng Diyos na Jehovah, hinatulan pa rin niya yung Babylonia dahil sa sarili nitong kasalanan at winasak nito. Kaya makikita natin na kahit gamitin ni Jehovah ang isang tao o bansa para isagawa yung kanyang layunin, hindi ibig sabihin na sinasang-ayunan niya yung lahat ng ginagawa nito. Okay, maraming salamat. Brother Barin? Talagang sa puso naman ng Babylonia, gusto nilang wasakin ang bayan ng Diyos. Ang Huda, ang Jerusalem. Hindi lang nila magawa dahil hindi pinapahintulutan ni Jehovah. Pero sa pagkakataon na kailangan ng hatulan yung bayan ni Jehovah, parang inalis lang niya yung protection niya para magawa iyon ng Babylonia. Kaya ibig sabihin, talagang kaaway ito ng bayan ng Diyos. Kaya karapat-dapat lang na sa bandang huli ay wasakin pa rin niya ang Babylonia. Tama. Maliwanag yung mga punto na yon. Nakuha natin yung pangalawang tanong natin, mga kapatid. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Dalawang kabanata ito, ano? Kabanata 24 at 25. Sister Bansale. Napahalagahan ko po yung nasa 24/7. Bibigyan po tayo ni Jehovah ng isang puso upang makilala siya kung pag-aaralan po natin at ikakapit ang kanyang salita. Pero kasabay nito, dapat din po nating suriin ang tapatan ng ating puso at alisin ang mga saloobin at pagnanasa na sisira sa ating kaugnayan kay Jehovah. Sister Barin? Sister Baswel? Nagustuhan ko naman po yung 25, 3 and 4. Kahit 23 years nang nagsasalita si Jeremias sa bayan, patuloy pa rin pong nagpadala ang Diyos na Jehovah ng mga propeta para tulungan silang magbago. Kaya natutunan ko po na kapag paulit-ulit ako napapaalalahanan tungkol sa isang bagay, hindi ko dapat isipin na narinig ko na yon dati, kundi baka pinapakita ni Jehovah na may kailangan pa akong baguhin. Baka yung tingin kong paulit-ulit lang ay paraan pala ni Jehovah para protektahan ako. Tama. Magandang punto yun, ano? Sister Cho. Sa 24:3, bagaman tama po yung nakita ni Jeremias, kailangan pa rin niyang paliwanag ni Jehovah para maunawaan ang tunay na kahulugan nito.
Ipinapakita po nito na limitado ang sarili nating pangunawa. Maaari nating makita ng tamang isang sitwasyon, pero hindi agad maunawaan ang buong larawan ayon sa pananaw ni Jehovah. Kaya nautuhan ko po dito na kapag may mga bagay akong hindi lubusang nauunawaan, hindi ko po ito dapat punan ng sariling pangatwiran. Sa halip, dapat kong hanapin ang pananaw ni Jehovah sa kanyang salita at hayaang itama at palawakin ito ang aking pangunawa. Maraming salamat. Gandang punto rin yan. Sister Banikid. Pinakikita ng Jeremias 25:11 na palaging tinutupad ni Jehovah ang kanyang mga pangako at inihula. Yung inihulang 70 taong pagkatapon sa Babylonia ay nangyari ng eksakto tulad ng sinabi ni Jehovah. Kaya pinatitibay nito ang ating pagtitiwala na lahat din ng mga pangako ni Jehovah, kasama na yung tungkol sa darating na paraiso, ay talagang matutupad din sa eksaktong talaorasan ni Jehovah. Okay, maraming salamat. Sister Gomez. Nagustuhan ko po yung sa nabasa ko sa 24, yung magandang igos. Kasi napipil ko po doon yung kung gaano ni Jehovah kamahal yung mga mabubuti. Sabi niya, babantayan ko sila para mapabuti sila. Kaya doon gusto ko rin magawa yung talagang gusto ni Jehovah na kabutihan. Maraming salamat. Very reassuring talaga yung teksto na yun. Ano? Meron pa? Brother Tisara? Doon po sa 24:6, nagustuhan ko dito yung nung pabalikin ng Diyos na Jehovah yung kanyang bayan, hindi niya lang sila basta pababalikin, kundi gusto niya na tulungan sila mula sa simula. Mula sa kung paano sila uunlad hanggang sa maging matatag sila. Kaya natuto tayo dito, lalo na kung meron tayong goal na maging need greater, maintindihan natin dito na iwan man natin yung mga bagay na kailangan sa sanlibutan para paglingkuran ng Diyos na Jehovah, makikita natin na hindi niya tayo pababayaan. Makakaasa tayo na ibibigay din niya yung mga pangunahing pangangailangan natin, tapos pagpapalain niya tayo hanggang sa maging matatag tayo. Maraming salamat. Magandang pagkakapit yun. Sister Francia. Napakamaigbigin si Jehovah. Ayon doon sa 25 ng Jeremias 5, paulit-ulit yung mga propeta niya na sinasabi na manumbalik kayo, pakisuyo. Kaya nakita doon sa salitang iyon, si Jehovah talaga ay nagpapatawad siya sa kanyang mga lingkod. Kaya gaano pa kaya tayo na magpatawad din sa iba o sa ating mga kapatid kapag ka sila din ay nagkakamali sa atin. Tama. Magandang punto rin yun. Meron pa? Sister Sheen Barin. Sa pagbibigay din po ng paulit-ulit na babala, ipinakita po ni Jehovah na alam niya po talaga na gawa tayo sa alabok at na nagkakamali po talaga tayo. Gusto ko pong tularan yung pagiging mapagpatawad ni Jehovah at hindi ini-expect sa iba na maging perfect po sila. Maraming salamat. Magandang pagkakapit yun. Meron pa? Sister Pangilinan. Sa 25:29, binanggit ni Jehovah na hindi makaliligtas sa parusa niya ang lahat ng nakatira sa lupa. Pinapakita nito na sa hinaharap ay sisiklab ang galit ni Jehovah sa bawat individual. At ang isa sa dahilan kung bakit sumisiklab ang galit ni Jehovah ay kapag nanganganib ang buhay ng mga lingkod niya. Kaya lakasan lang natin yung loob natin sa gawaing pangangaral, yamang gaya ng alam na natin na kung si Jehovah ay nasa panig natin, sino yung lalaban sa atin. Tama. Talaga nakapagpapatibay yun. Ano? Meron pa? Kapatid? Sister Matubis. Sa 24, 9, and 10 po, napaalalahanan po ako nito na maging masunurin po yung aking puso kung may nagbibigay po sa akin ng mga payo na mula po sa Biblia. Kasi kung magiging masuwayin po ako, magiging dahilan po ito para mawala yung protection at mga pagpapala sa akin ni Jehovah. Okay, maraming salamat. Magandang paalala rin yun. Ano? Meron pa, Brother Alburo? May kaugnayan sa sinabi ni Jesus na sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa 25:6, may binanggit dito na ang Diyos na Jehovah talagang nagagalit sa mga taong sumasamba sa mga idolo kay imahin. Okay, maraming salamat. Ano?
So talagang nakinabang tayo dun sa dalawang kabanatang iyon at marami tayong nakuhang mga spiritual ideas. Maraming salamat mga kapatid. Salamat po, Brother Pambid, sa inyong bahagi. Ganun din sa inyong mga pinagandang mga komento. Talagang nakakapagpatibay, mga kapatid. Ngayon, pansamantalang hatiin natin yung ating audience. So, yung magiging audience sa second hall ay ang group number 1. Service group number 1. Paungunahan kayo doon ni Brother Sam Francia. So, para sa mga may bahagi naman dito sa main hall, sakto, handa na sila. Tawagin natin yung unang may bahagi ng pagbabasa ng Biblia. Pabasahin niya sa atin yung Jeremias 24, 1 hanggang 10. Ito ay bahagi ni Brother Eric Morante. Pagkatapos, may pinakita sa akin si Jehovah na 2 basket ng igos na nasa harap ng templo ni Jehovah. Matapos ipatapon ni Haring Nabucodonosor noong Babylonia ang anak ni Jehoiakim na si Jecomias na hari ng Huda, kasama ang matataas na opisyal ng Huda, ang mga bihasang manggagawa at ang mga panday. Dinala niya sila mula sa Jerusalem papuntang Babylonia. Napakaganda ng mga igos sa unang basket, gaya ng mga unang bunga. Pero ang mga igos sa isa pang basket ay napakapangit at hindi makakain. At tinanong ako ni Jehovah, ano ang nakikita mo, Jeremias? Kaya sinabi ko, mga igos. Ang magagandang igos ay napakaganda, pero ang pangit na mga igos ay napakapangit at hindi makakain. Pagkatapos ay dumating sa akin ang salita ni Jehovah. Ito ang sinabi ni Jehovah ng Diyos ng Israel. Gaya ng magagandang igos na ito, maganda rin ang magiging pakikitungo ko sa mga taga-Huda na ipinatapon. Sa mga pinaalis ko sa lugar na ito, papunta sa lupain ng mga Kaldeyo. Babantayan ko sila para mapabuti sila, at pababalikin ko sila sa lupain ito. Itatayo ko sila at hindi ko sila pababagsakin. Itatanim ko sila at hindi ko sila bubunutin. At bibigyan ko sila ng isang puso na gusto akong makilala, na ako si Jehovah. Sila ay magiging bayan ko, at ako ang magiging Diyos nila. Dahil manunumbalik sila sa akin ng buong puso. Pero tungkol sa pangit na mga igos na napakapangit at hindi makain, ito ang sinabi ni Jehovah. Gayon ko pakikitunguhan si Haring Sedekias ng Huda, ang kanya mataas na opisyal, ang natira sa mga taga-Jerusalem na naiwan sa lupain ito, at ang mga nakatira sa lupain ng Ehipto. Pasasapitin ko sa kanila ang isang kapahamakan, at mangingilabot sa kanila ang lahat ng kaarian sa lupa. Sila ay hahamakin, magiging kasabihan, pagtatawanan at isusumpa sa lahat ng lugar kung saan ko sila pangangalatin. At magpapadala ako laban sa kanila ng espada, ng tagutom at ng salot, hanggang sa malipol sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at sa mga ninuno nila. Maraming salamat, Brother Morante, sa iyong mahusay na pagbabasa. Tinignan ka namin doon sa Aralin 5 ng pagtuturo, yung tumpak na pagbabasa. So para magawa ito, kailangan natin basahin ng malakas at eksakto kung ano talaga yung nasa pahina. Kung bakit? Kasi kapag malakas, malinaw nating naririnig, buo natin naririnig yung isang sentence, yung isang salita. At nakita namin na ginawa mo yun sa iyong bahagi. Malamang kinapit mo yung mga punto dito, naghanda kang mabuti. Kasi yung pagbabasa mo, hindi ka nakafocus doon sa word by word, kundi doon sa paggugrupo-grupo. Halimbawa, nung binasa mo yung verse 3, ito ay patanong, kaya binasa mo siya ng patanong. Ano ang nakita mo, Jeremias? Kaya sinabi ko, ganun mo siya binasa. Kaya nakita namin yung sumunod na karakter na yung nagsasalita. At nakita rin namin na kinapit mo yung iba pang punto dito, katulad nung pagbibigkas ng salita ng tama at yung pagsasalita ng malinaw. Tamang-tama lang din yung pag-angat mo ng material na binabasa mo na hindi masyadong nakababa. Kaya hindi naiipit yung boses mo, kundi malinaw namin siyang naririnig. Kaya mahusay, Brother Morante, yung iyong pagkakapit dito sa punto na to, sa iyong pagbabasa. Ngayon, susunod natin mga kapatid ay yung maging mahusay sa ministeryo. So ito ay bahagi ng mga sister. At handang-handa na rin sila sa kanilang mga bahagi. Tignan natin yung una, yung pagpapasimula ng pakikipag-usap.
Ito ay bahay-bahay mga kapatid. Ang setting ay matapos masimulan ng pag-uusap tungkol sa isang kasalukuyang pangyayari, babaguhin yung pag-uusap at pipili ng paksa na mas makakatulong doon sa kanyang kausap. O tingnan natin yung bahagi na yan nila Sister Bobares at ni Sister Katantan. Tao po, magandang araw po sa inyo. Ano yun? Hello po ate. Ako po pala si Rere. Isa po ako saksi ni Jehovah. Nagbabahay-bahay po kami dito sa inyo para mag-share ng good news galing sa Bible. Napapansin niyo po ba yung mga laman ng balita sa ngayon? Hindi maganda yung mga laman ng balita. Puro krimen, karahasan. Tapos yung edad na pumapatay, hindi na pinipili, matanda o bata. Parang wala na silang mga konsensya. Oo nga po, no? Pero naapektuhan or nababahala po ba kayo sa mga gantong balita? Oo naman, sino bang hindi maapektuhan? Nakakatakot na yung mga balita sa ngayon. Pero alam mo, kagagaling ko lang kasi sa shift ko sa call center, pagod, tsaka puyat pa ako. Kaya pag iniisip ko yung mga balita na yan, mas tumasakit lang yung ulo ko, tsaka pagod din ako sa trabaho, stress din. Call center agent po pala kayo. Nako, mukhang talagang nakaka-stress tsaka nakakapagod yung trabaho nyo kasi lagi po kayong puyat galing sa night shift. Meron na lang pong isang Bible text na i-share sa inyo na sigurado po akong makakatulong para sa kapanatagan ng isip nyo para hindi kayo masyadong ma-stress. Ay nako, kahit di naman ako nanonood masyado ng balita, dala ko pa rin yung stress tsaka yung kaba sa pag-uwi. Sino ba yung hindi may stress sa panahon sa ngayon? Normal po talaga sa atin yung maramdaman yung takot tsaka yung stress. Pero meron pong isang maikling teksto sa Biblia na makakatulong po sa atin para matulungan po tayo na mawala yung matinding pag-aalala. Pakisuyuan ko po ate dito sa Filipos 4:6-7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at sa isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayun, salamat po sa pagbasa. Dito po ate, hindi naman sinabi na mawawala kaagad yung mga problema sa paligid natin. Pero yung pangako ng Diyos, yung kapayapaan, yun po yung babantay sa puso't isip natin para hindi tayo madaig ng sobrang stress. Para po sa kagaya nyo na laging pagod sa trabaho, naman po kaya makakatulong yung pananalangin para mabawasan yung mabigat na pakiramdam? Sa bagay, sa sobrang busy ko, nakakalimutan ko na mag-pray. Makakatulong talaga yung prayer para mabawasan yung mga stress sa araw-araw. Opo, eksakto ate. Kasi yung panalangin, way po natin yan para kausapin yung Diyos na laging nagmamalasakit, tsaka laging handang makinig sa atin. Anumang oras, kahit po pagkatapos ng shift nyo bago kayo matulog. Hindi po kasi natin kontrolado yung mga nangyayari sa paligid. Pero yung isip po natin, mababantayan po natin at sa tulong po ng Diyos. Naku, thank you ha. Medyo gumaan yung pakiramdam ko. Meron akong iisip-isipin bago ako matulog. Kung okay lang po sa iyo ate, sa susunod, pwede po nating pag-usapan yung mga practical na hakbang na binibigay ng Biblia para makatulong sa pag-handle ng stress sa pang-araw-araw. Mukhang okay yan. Sige, punta ka lang dito o kaya message mo ako, bigay ko sa messenger ko para pag-usapan natin yan. Tsaka hapon na rin para gising na ako. Asahan ko po yan ate. Ako nga po pala ulit si Rere, pwede ko po ba kayong makilala? Ako naman si Christy. Maraming salamat po ate Christy. Thank you din. Maraming salamat, Sister Bobares, sa inyong bahagi. Kasama yung iyong partner, Sister Katantan. Sister Bobares, tinignan ka namin doon sa Aralin 2.5, yung makibagay. Kasi sabi dito, hindi mo alam kung saan pwedeng mapunta yung usapan. Kaya bumanggit ka ng isang paksa na makakatulong sa kausap mo kahit hindi yun ang pinagandaan mo. So, paano ba namin nakita yan sa bahagi mo? Una, yung focus ng bahagi ay tungkol doon sa nangyayari sa ngayon, yung krimen, yung mga kaguluhan, tsaka yung mga nababalitaan ng kausap mo. Pero nakita mo na mas nag-aalala siya. Siguro yung anxiety yung tinutukoy mo, yung anxious yung kausap mo. Kaya ginamit mo yung teksto doon sa Efeso
no? Na kung paano makakatulong yung panalangin para hindi siya masyadong mag-alala. Ayun, mahusay, no? Kinabit mo to, kasi yung paksa nung una, hindi sana tungkol doon, pero binago mo kasi yun na mismo yung makakatulong sa kanya sa panahon na yon. So makakatulong pa rin naman yung tungkol sa paraiso na sa inaharap, pero sa ngayon, makakatulong sa kanya kaagad yung sa pag-aalala. Kaya naging mahusay, ano, naikapit mo yung bahagi na to na makibagay. At naging natural din yung paraan ninyo ng pag-uusap. So sa susunod na bahagi naman mga kapatid, ito ay di formal na pagpapatotoo. At ito ay return visit na, no? Pakikipag-usap muli. So ipakikipag-usap ang isang katotohanan mula sa Appendice A ng brochure na Mahalin ng Mga Tao. Tawagin natin yung mga may bahagi, si Sister Cabanyas tsaka si Sister De Los Santos. Uy, Ate Yoli, nagkita po ulit tayo. Dito rin po pala kayo kumakain. Oo, kasi nakakatamad na magluto. Kaya, dito lang ako kumain. At saka isa pa, ako lang naman mag-isa sa bahay. Ah, ganun po ba? Alam niyo po ate, naalala ko po yung napag-usapan natin nung nakaraan, na may problema po pala kayo sa mga anak niyo. Ay, oo, kasi nung maliliit pa sila, alam mo, okay naman sila. Pero ngayong lumalaki na, parang nag-iiba na yung mga ugali. Titigas ng ulo, tapos pagka pinagsasabihan ko, sumasagot. Gusto ko habang bata sila, maayos yung pagpapalaki ko. Ah, naunawaan ko po kayo ate. Ang hirap nga po, no, magpalaki ng anak. Kaya may gusto po akong i-share mula po sa Bible. Dito po sa Efeso 6 verse 1. Basahin ko po para sa inyo. Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang ayon sa kalooban ng Panginoon dahil ito ay matuwid. Maganda, sakto yan sa kanila, share ko yan. Ayun, opo. Walang anuman ate Yoli. Alam niyo rin po, meron po kaming magandang aklat na may sinasabing payo tungkol po sa pagpapalaki ng mga anak, na kung paano niyo sila maging matagumpay ang pagpapalaki niyo sa kanila. At pero hindi lang po tungkol sa kanila, may sinasabi rin po para sa buong pamilya. Ito po, masayang buhay magpakailanman. Ayun po. Oo, maganda nga ito. Babasahin ko yung paragraph 1. Sige po. Sabi dito, gusto ni Jehovah na mahalin ng mga magulang ang mga anak nila, bigyan sila ng marang panahon hanggat posible. Gusto rin nila na protektahan ng magulang ang mga anak nila, gamitin ang mga prinsipyo sa Biblia, turuan ang mga anak nila. Sinabi sa Ama, palakihin ninyo ang anak ninyo ayon sa disiplina at patnubay ni Jehovah. Kaya matutuwa si Jehovah kung susundin ng mga magulang ang payo nila, no? At hindi nila iaasa sa iba yung responsibilidad nila. Ayun, salamat po sa pagbasa. Nasagot po ba ng para po yung tanong sa unang tanong? Oo naman, kasi given naman yun na talagang kailangan mahalin ng magulang yung mga anak nila. Pero kailangan pala bigyan ng panahon hanggat maaari. Huwag iasa sa iba yung kanilang responsibilidad. Ayun, di ba po ang ganda ng payo tungkol sa mga magulang? Ngayon naman po, basahin natin yung dalawang kasunod na tanong sa 2 at 3 po. Sabi dito, anong payong ibinibigay ni Jehovah sa mga anak? Sa pangatlo, papaano magiging malapit sa Diyos ang iyong pamilya? Ayan, salamat po sa pagbasa. Kung gusto niyo po ate, sa susunod po, pwede ko po kayong dalawin sa bahay niyo. Tapos, pag-usapan po natin itong aralin na ito po. O sige, okay lang. Ayun, saan po ba yung bahay niyo ate at anong oras kayo available? Anong araw po? Sabado ng hapon. Sa dagat-dagatan ako malapit sa bilyaran. Ayun, sige po, salamat po. Hindi naman po matagal yung pag-uusap natin, mga 15 minutes lang naman po. Sige, okay lang, kahit mas matagal pa doon, wala naman akong ginagawa ng oras na yun eh. Sige po, salamat ate. Dalawin ko po kayo, kain na po sige. tayo. Salamat, Sister Cabanyas, sa iyong bahagi. Ganon din sa iyong partner kay Sister De Los Santos. Tinignan namin kayo doon sa Aralin 9.5 ng Mahalin ng Mga Tao. Ito yung pag-usapan ng isang espesipikong paksang makakatulong sa kanya. So under ito ng may empatya. So paano ba to gagawin? Katulad nung nakita natin sa presentation, sinikap ng publisher na makapag-start agad ng
Bible study. At pinakita rin niya kung paano nito masasagot yung tanong niya at na ito ay makakatulong sa kanya. So nakita natin mga kapatid, na binuklat agad ni Sister Cabañas nung publisher yung ating ginagamit sa pag-aaral ng Biblia. Sinimulan ka agad, masagot yung mga tanong at ipinakita rin niya yung mga susunod pa pagbalik niya. Ano yung mga tanong na masasagot at kung paano ito makakatulong sa kanya. So kapag ginawa natin yan mga kapatid sa ating RV, sigurado may tutuloy-tuloy natin yan hanggang sa Bible study. Kaya mahusay yung iyong ginawang bahagi, Sister Cabañas. Dako na tayo sa huling bahagi mga kapatid. Ito yung paggawa ng mga alagad. Papatibayin ng publisher yung kanyang Bible study na nahihirapang huminto sa isang bisyo. So sa baging ito, tawagin natin sina Sister Espinola at si Sister Rapis. Salamat po Ate Jet sa mahusay niyong sagot. Pwede niyo rin pong gamitin sa mga pagpupulong yung paggamit ng sagot ng direkta at maiksi. Salamat din, El. Malaking tulong talaga sa akin itong Bible study natin. Pero alam mo, pasensya ka na kasi hindi ako regular na nakaka-attend in person sa mga pulong. Okay lang ate, nakikita po ni Jehovah yung mga pagsisikap niyo. Patuloy niyo lang din po ipakipag-usap sa kanya lahat ng mga alalahanin niyo po. Pero alam mo, El, parang hindi pa rin enough yung pagsisikap ko. Kasi minsan, natitempt pa rin ako na gawin yung mali na dati akong nakasanayan. Gaya po ng... Aware ka naman siguro na dati smoker ako, di ba? Kasi syempre, influence ng mga kaibigan, katrabaho, at dahil dito, talagang hindi ko maiwasan minsan, lalo pag na-stress na ako sa work. Tapos itong aralin na pinag-aaralan natin ngayon is tungkol sa pagsamba, nakatanggap-tanggap kay Jehovah. Dito sa point 2 sabi, sinusunod ng mga nagmamahal kay Jehovah ang mga pamantayan niya. Wala silang mga bisyo at iba pa. Alam ko po ate na naiintindihan niyo po yung mga pamantayan ni Jehovah pagdating sa moral at kung bakit po mahal sundin yung mga iyon. Sinisikap niyo naman pong gawin mga kaya niyo para po maitigil yung smoking. Pero Ate Jets, gusto niyo po ba basahin natin yung Filipos 4:13? Sige. Filipos 4:13. Sabi dito, may lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Kaya nga, pinagpipray ko rin talaga na matigil na to permanently. Sure po ako ate, mapagtatagumpayan niyo po yan sa tulong ng Diyos na Jehovah. Pero hindi na ganun kadali yun eh. Kasi syempre, matagal ko ng katrabaho yung mga kasama ko at kilala nila ako na stress reliever ko talaga yung pag-smoke. May naalala din po ako ate na teksto. Basahin po natin yung Mateo 22:37. Mateo 22:37, sabi dito, sinabi niya rito, dapat mong ibigin si Jehovah na yung Diyos na buong puso mo at na buong kaluluwa mo at na buong pag-iisip mo. Magandang sagot po yan ate, doon po sa peer pressure na na-experience nyo ngayon. Di ba ito yung pinakamahalagang utos, yung pag-ibig sa Diyos na Jehovah, higit kanino man. Siguro, dapat pala, hindi ko ikabahala yung iniisip o yung ano man yung sasabihin nila tungkol sa mga changes na ginagawa ko dahil mas matimbang syempre yung pag-ibig ko kay Jehovah. Pero ate, ibig po bang sabihin nun, hindi na kayo makikipag-banding or makikipag-usap sa mga ka-workmates nyo? Parang mahirap naman yata yun kasi kasama ko sila sa trabaho, di ba? Pwede nyo pong ituloy yung pagbasa ate, doon po sa talata 39. 39. Sabi dito, ang ikalawa na gaya nito ay dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, siguro, mas okay kung isi-share ko pala sa kanila no, yung views ng Diyos na Jehovah tungkol sa smoking. Gamit yung Bible principle. Opo ate. Kung paano pong gusto nyong ingatan yung sarili nyo po para mapaglingkuran ng Diyos na Jehovah, gayon din po yung iparamdam nyo sa mga workmates nyo na mahalagang ingatan din nila yung kalusugan nila. Tama ka dun, Okay lang ate, pag-pray po natin yung worries nyo ngayon. Gusto ko yan. Sige, salamat talaga ha. Maraming salamat, Sister Rapis, sa iyong mahusay na bahagin. Ganun din sa iyong partner kay Sister Espinola. Tinignan ka namin doon sa Aralin 12.4. May lakas ang loob. Sinabi dito, alamin ng mga pumipigil sa pagsulong niya at tulungan siyang malampasan ng mga iyon. So para magawa yun, ano yung mga kailangan natin pag-isipan? Binanggit dito, una,
alamin kung ano yung nakakahadlang sa kanya sa pagsulong niya. At nakita namin na define mo, no, doon sa inyong pag-aaral ng Bible, ano, sa pakikipag-usap mo sa Bible study mo, na yun yung bisyo ng paninigarilyo. Tapos kinapit mo rin yung ikalawang bullet na pag-iisipan mo, ano may tutulong mo sa kanya. Kaya may mga naihanda ka mga teksto na saktong-sakto doon sa kalagayan niya. At isa doon sa nakakahadlang sa kanya yung peer pressure. Pero itinuro mo na pwede niya pang i-share sa iba, sa mga nagpe-pressure sa kanya, yung pananaw ng Diyos doon sa paninigarilyo. Kaya magiging effective yun para sa Bible study. At ginawa mo rin yung B part, yung manalangin para sa lakas ng loob. Kasi nasabi mo nga sa kanya, at pagkatapos nanalangin pa kayo ng magkasama. So, marami tayong natutunan mga kapatid sa part na yon, lalo na kung yung ating mga Bible study ay matagal na nating inaaralan sa Biblia, pero may pumipigil sa kanila na sumulong hanggang sa bautismo. So pwede rin natin gawin yung mga nakita natin sa mga presentation. Nais niyo bang pasalamatan mga kapatid yung mga gumanap ng kanilang mga bahagi? Dako na tayo sa panghuling part ng ating pulong, yung pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago natin simulan ito, nais nating umawit ng masaya sa song number 65. Sulong na. Para sa unang bahagi sa pamumuhay bilang Kristiyano, makakapanood tayo mga kapatid ng update mula sa ating governing body. Welcome! Sa update na to, pag-uusapan natin kung bakit dapat nating sapatan ang espiritual na pangangailangan natin. May ilan din tayong pag-uusapan tungkol sa pangangaral natin. Pero ito muna ang ilang update. Mula nung huli nating report, 9 na walang hanggang kaligayahan na internasyonal na kumbensyon ang ginanap. Ito yung nasa Douala, Cameroon, Bucharest, Romania, Curitiba, Brazil, St. John's, Canada, Warsaw, Poland, Stockholm, Sweden, Kaohsiung, Taiwan, Panama City, Panama, at Porto, Portugal. Mahigit 32,000 na mga delegado mula sa 77 na mga bansa ang dumalo sa mga kombensyong ito. Sa kabuuan, mahigit 251,000 ang dumalo sa mga ito at 2,440 ang nabautismuhan. At sa Agosto, meron pang gaganapin na 7 internasyonal na kombensyon. Ano naman ang mga abangan natin sa Setyembre 2026? Gaya ng alam na natin,
Magkakaroon ng kampanya sa buong mundo gamit ang brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Pwedeng piliin ng mga mag-auxiliary pioneer sa buwan na yon kung ang aabutin nila ay 15 oras o kaya ay 30 oras. Isa pa, magkakaroon din ng special talk na may paksang Paano ka matutulungan ng Biblia. Ipapahayag ito sa buong mundo. Meron ding espesyal na kaayusan para sa dalaw ng tagapangasiwa ng sirkito mula Setyembre 2026 hanggang Pebrero 2027. Kapalit ng pampublikong pahayag ng CO, papanoorin ang unang bahagi ng episode 2 ng Ang Mabuting Balita ayon kay Jesus. Kaya pinapasigla namin kayo na imbitahan ang lahat ng interesado at mga Bible study para makasama natin sila sa panonood. May bagong video din tayo na magagamit natin sa ministeryo para i-introduce sa mga tao ang mabuting balita ayon kay Jesus. Malapit na itong maging available sa jw.org. Pag binuksan nila ito at nag-scroll sila, makikita nila ang larawan ni Jesus at pwede nila itong i-click para mapanood nila ang lahat ng video. May trailer video din na tutulong para panabikin ng mga tao. At may ikling paliwanag din sa bawat episode para makita nila kung aling video sila pinaka-interesado. Sana makatulong ang lahat ng ito para makilala at mahalin ng mas marami pang tao si Jesucristo at ang Ama nating si Jehovah. Ngayon, gusto naman naming sabihin sa inyo ang kalagayan sa Venezuela. Gaya ng ibinalita sa jw.org, nagkaroon doon ng 2 malakas na lindol na ilang segundo lang ang pagitan noong Hunyo 24, 2026. Yung isa doon, umabot ng magnitude 7.5, ang pinakamalakas na tumama sa Venezuela mula noong 1900. Nakakalungkot, 46 sa mga kapatid natin ang namatay. 35 ang nasaktan at 807 ang nawalan ng tirahan. Maraming bahay at kingdom hall ang nasira o nawasak. Nai-imagine niyo ba yung kalagayan nila? Talagang nalulungkot at nasasaktan tayo dahil sa trahedyang naranasan ng mga kapatid. Mga 2 araw lang pagkatapos ng mga lindol, 2 Disaster Relief Committee ang binuo at 5 membro ng Komite ng Sangay ang bumisita para patibayin ang mga kapatid. Naglaan sila ng pagkain, tubig, tirahan at ng mga kailangan para maging malinis. Tinulungan din nila yung mga nasaktan. At nung kulang yung mga gamit nila para maging malinis, alam ng mga kapatid na ilalaan yun ng Diyos na Jehovah. At paglipas ng ilang oras, may isang lalaki na hindi saksi ang pumunta sa Kingdom Hall para mag-donate ng mga gamit. Sabi ng mga kamag-anak niya, hanapin mo yung mga saksi. Sanay na silang tumulong sa mga tao. Siguradong maibibigay nila yung mga yon sa mga nangangailangan. Nag-donate yung lalaki ng mga 50 hygiene kit. Yun mismo yung kailangan ng mga kapatid natin. Daan-daang voluntaryo ang tumulong sa relief work at sa pag-aayos ng mga nasirang bahay at Kingdom Hall. Tumatanggap ang mga kapatid ng praktikal at espiritual na tulong. Talagang napatibay sila sa pagsha-shepherding sa kanila at ng in-person na mga pulong. At sa huling update natin, may isang malakas na lindol din na tumama sa Pilipinas noong Hunyo 8, 2026. Nakakalungkot, isang sister natin ang namatay. 34 ang nasaktan. At 429 ang nawalan ng tirahan. Inaprobahan na ng lupong tagapamahala ang budget na kailangan para tulungan ng mga kapatid at may tayo ang mga nasirang bahay at Kingdom Hall. Patuloy nating ipanalangin ng mga kapatid sa Venezuela at Pilipinas, pati na rin ang lahat ng mga kapatid natin sa buong mundo na apektado ng mga sakuna. Salamat sa lahat ng donasyon na ibinibigay ninyo. Ito ang ginagamit natin para tulungan ng mga kapatid. Ngayon, pag-usapan naman natin ang espiritual na pangangailangan natin. Bawat taon, pumipili ang lupong tagapamahala ng isang teksto na gagamitin natin sa buong taon. May mga kanta pa nga tayo na base sa taunang teksto. Natatandaan niyo ba yung teksto natin ngayong taon? Mateo 5, talata 3, yung nakikita natin sa mga Kingdom Hall. Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Madalas na ikinukumpara ang Biblia sa pagkain. Sinabi ni Jesus sa Mateo 4:4, ang tao ay mabubuhay hindi lang sa tinapay,
kundi sa bawat salitang sinasabi ni Jehovah. Kung paano kailangan natin ng pagkain para mabuhay, kailangan din nating sapatan ng espiritual na pangangailangan natin. Sino bang pumipili ng kakainin mo? Di ba ikaw? Kamusta naman sa espiritual na pagkain? Sino kaya ang pipili niyan para sa iyo? Saganang nagbibigay si Jehovah ng espiritual na pagkain. Naghahanda ang tapat at matalinong alipin ng isang handaan ng masasarap na pagkain sa tamang panahon. Sa mga pulong, asambleya at kombensyon, nakakatanggap tayo ng mga espiritual na paglalang ito. Pero, kung paanong kinailangang kolektahin at kainin ng mga Israelita ang mana, mahalaga na pag-isipan din natin ito. Ano ang kailangan kong gawin para siguraduhin nasasapatan ko ang espiritual na pangangailangan ko araw-araw? O sa ibang salita, anong kakainin ko ngayong araw? Siyempre, ang ulo ang responsable sa espiritualidad ng pamilya niya. Pero sa araw-araw, kailangan nating kumain sa espiritual. Hindi yan pwedeng gawin ng iba para sa atin. Sabi sa Filipos 2:12, patuloy rin ninyong gawin ang buong makakaya ninyo para maligtas kayo. Ganito naman yung sinasabi ng Galatia Kabanata 6. Sa talata 2, patuloy ninyong dalhin ang mga pasanin ng isa't isa. Pero sa talata 5, ang bawat isa ang magdadala ng sarili niyang pasan. Ibinigay ni Jehovah sa atin ang pananagutan na dalhin ang sarili nating pasan. Totoo naman, tinutulungan tayo ni Jehovah at ng iba. Pero hindi pwedeng dalhin ng iba ang pasanin natin. Tayo lang ang gagawa nun. Kaya ang tanong, paano natin masasapatan ng espiritual na pangangailangan natin ngayon? Maraming tulang ibinigay sa atin gaya ng Watchtower Online Library, tulong sa pag-aaral, at mga teksto para sa Kristiyanong pamumuhay. Ang isa sa pinakamahalagang magagawa natin para masapatan ang espiritual na pangangailangan natin ay ang pagbabasa ng Biblia araw-araw at pagbubulay-bulay sa mga nabasa natin. Ganyan din ang dapat nating gawin sa daily text. Pansinin kung paano yan nakatulong sa dalawang kapatid natin. May isang daily text na nakatulong talaga sa akin. Yun yung sa araw ng February 12, 2026. At nakabase yon sa awit 94:19. Mag-isa kaming pinalaki ni nanay at 5 kaming magkakapatid. Sinigurado niya na regular naming nababasa at napag-uusapan ng daily text bilang isang pamilya. At ngayon na may sariling pamilya na ako, ganun din ang ginagawa namin. Para masigurado ko na regular ko nababasa ang daily text, gabi pa lang naghahanda na ako. Bubuksan ko na yung daily text sa JW Library ko para pagising ko makikita at mapabasa ko na yun agad. Maaga pa lang, inaasikaso na ng asawa kong Cecilia ang mga anak namin para sa pagpasok sa school. Ihahanda niya muna si Michaela at pagtapos na silang mag-almusal, sama-sama na naming pag-uusapan ang daily text. Sa tuwing binabasa ko yung daily text, tinatanong ko yung sarili ko, anong tinuturo nito sa akin tungkol kay Jehovah? At paano ko ito may sasabuhay sa araw na to? Nakatulong talaga sa akin yung mga tanong na yan. Mas naunawaan ko yung layunin niya. At mas nakita ko yung mga katangian niya. At dahil single ako, mas nakikita ko at naisasabuhay ko yung mga aral na bagay sa akin. Kinakausap ko yung mga anak ko at kapag ginagawa ko yun, tinitingnan ko kung ano yung mga posibleng nagiging problema nila. At kapag nakita ko na yung mga nararanasan nila, naghahanap ako ng mga aral sa daily text na babagay sa kanila. Tapos tatalakayin namin yun para matulungan yung mga bata na maharap yung mga problema nila. Gustong-gusto kong binubuo sa isang sentence yung mga aral na nakuha ko sa daily text. Dahil doon, naaalala ko yan sa buong maghapon. Nagno-note ako. Kapag nagde-daily text kami, sinusulat ko yung mga aral na napag-usapan namin. Nakakatuwa kasi yung mga sinasabi ng mga anak ko, ang laking pampatibay sa akin. At sa maghapon, binabalikan at binabasa ko uli yung mga notes ko. Kaya naaalala ko yung mga pinag-usapan namin at napapalakas ako. Mayroon akong isang kaibigan. Nakatira siya sa malayo, kaya mini-message namin ang isa't isa para pag-usapan yung mga natutuhan namin sa daily text. Minsan may nababasa kami doon na nagpapaalala sa amin sa isa't isa o ng aral na nakakapagpatibay sa amin. Naalala ko isang araw, ang ganda nung tinalahay naming daily text.
Tungkol yon sa kung paano magpapakita ng lakas ng loob. At nakita ko na talagang napaisip si Michaela doon, yung parang may gusto siyang sabihin. Naalala ko po yung sinabi sa daily text tungkol sa pagpapakita ng lakas ng loob. Sinabi po doon na huwag matakot magsalita. Kaya pagpasok ko po sa school, sinabi ko doon sa nambubuli na ayaw ni Jehovah yung ginagawa niya. At gusto niya na maging mabait siya. Kaya tumigil siya sa pambubuli. Ang saya-saya ko kasi alam kong binigyan ako ni Jehovah ng lakas ng loob para sabihin yun sa kanya. Natutuwa ako kasi yung pagtalahay namin ng daily text nakatulong kay Michaela na gawin yung tama. Talagang proud na proud ako sa kanya. Nang maimbitahan si Kuya at yung asawa niya na mag-aral sa School for Kingdom Evangelizers, masaya ako. Pero nalungkot din ako kasi gusto ko ring mag-aral doon. 2 beses na ako nag-apply. Kaya di ko maiwasang itanong sa sarili ko, bakit kaya hindi ako natatawagan? May nagagawa ba akong mali? Napakalaki nang naitulong sa akin ng daily text. Pinaalala nun sa akin na mahalaga tayo kay Jehovah. Yun ang kailangan kong marinig nung panahong yon. Meron akong negosyo. Minsan iniisip ko kung sasapat ba yung kinikita ko para sa pamilya ko. May panahon nun na mahina lang yung negosyo. Kaya talagang nag-alala ako. Pero saktong-sakto, yung tinalaki namin sa daily text na umagang yon, galing sa Mateo 6:33. Sabi doon, huwag masyadong mag-alala. Nangako si Jesus dito na si Jehovah ang bahala sa mga pangailangan natin. Naisip ko pa lang yon, nabawasan na yung pag-aalala ko. Nakatulong yon para maging panatag yung loob ko at di masyadong ma-stress kasi alam ko na lagi namang ilalaan ni Jehovah yung mga pangailangan namin. Sa sitwasyong yon, natutuhan ko na napakahalaga talaga na basahin ng regular ang daily text. Mayroon talagang mga bagay na pwedeng magpahina ng loob natin. At pag nangyari yan, matutulungan tayo ng daily text sa iba't ibang sitwasyon na pwedeng mapaharap sa atin sa buong araw. Laging nandyan si Jehovah para sa atin. At sa daily text, kinakausap niya tayo araw-araw. Gamit ang salita niya, ibinibigay niya ang tulong na kailangan ng pamilya. Pwedeng makatulong sa atin ang regular na pambabasa ng daily text. Sinabi ni Marieli na binubuo niya sa isang sentence yung mga natutuhan niya sa daily text. May kilala pa nga akong isang sister na gumagamit ng isang salita para maalala niya yung daily text sa buong araw. Pwede rin nating gawin yan para matandaan at maikapit ang mga nabasa natin. Bakit natin to pinag-uusapan sa update na to? Kasi gaya ng sinasabi sa 1 Korinto 7:31, ang eksena sa sanlibutan ito ay nagbabago. Nagbabago rin ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Kaya lalo nating kailangang kumain ngayon sa espiritual kasama ang pamilya natin araw-araw gamit ang salita ng Diyos. Nakakapagpatibay na halimbawa dyan yung isang brother sa South Korea na nagsasagawa ng alternative civilian service. Sumulat siya. Ito ang sabi, pagkatapos ng mga gawain namin sa maghapon, kami ng mga brother na kasama ko sa isang kwarto, naglalaan kami ng oras gabi-gabi para basahin at pag-usapan ang daily text. Kung minsan, pinanghihinaan kami ng loob dahil sa iba naming mga kasama o dahil sa mga guard. Pero kapag binabasa namin ang daily text, nandun ang mismong kailangan namin para sa araw na yun, kaya napapatibay kami. Kapag nangyayari yan, talagang napapalakas kami at nararamdaman namin ang pag-ibig ni Jehovah at ng mga kapatid sa buong mundo. Para sa tapat naming mga kapatid na nakakulong at sa mga nagsasagawa ng alternative civilian service, hindi namin kayo nalilimutan. Napapatibay kami ng pagtitiis nyo. At yung mga kapatid sa buong mundo, ipinapanalangin kayo. Kaya patuloy nating basahin at pag-aralan ng Biblia para manatili tayong malakas sa spiritual habang nabubuhay sa mga huling araw. Ibinigay din ng Diyos na Jehovah sa atin ang music para patibayin at pasayahin tayo. Masaya kaming sabihin sa inyo na meron tayong bagong music. Sa mga susunod na buwan, magkakaroon pa tayo ng mas maraming kanta na magpapatibay sa mga kapatid sa buong mundo. Tatawagin itong mga international music. Magiging available ang mga kantang ito sa jw.org at JW Library. May enjoy natin ang iba't ibang klase ng music mula sa iba't ibang lugar.
Hindi itatranslate ang mga kantang ito sa ibang wika. At wala rin itong mga music video. Siguradong ang mga kantang to may enjoy ng mga kapatid sa buong mundo. Pero para talaga ito sa mga kabataang saksi. Ito yung isa sa mga kanta. Dalawang kanta na ang available ngayon. At marami pang ilalabas ngayong taon. Masaya tayo kasi mas marami pa tayong mga kanta na pwedeng pakinggan habang ginagawa ang mga gawain natin araw-araw. Sa update na to, napag-usapan natin ang mga gagawin natin may kinalaman sa ministeryo. Kasama na ang kampanya natin sa buong mundo sa Setyembre. Nakita rin natin kung paano kumilos si Jehovah para sa mga naapektuhan ng lindol sa Venezuela at sa Pilipinas. At napag-usapan din natin na pananagutan ng bawat isa na sapatan ng espiritual na pangangailangan niya araw-araw. Mga kapatid, tandaan na mahal namin kayong lahat at ipinapanalangin namin kayo. Kasama na ang mga biktima ng sakuna at pag-uusig. Mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting. Maraming salamat sa update na yun mula sa ating governing body. Ngayon dadako na tayo mga kapatid sa huling bahagi ng ating pagpupulong. Ito ay ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. At ito ay talakayan. Papangunahan tayo sa bahaging ito ni Brother Lance JDL Pambid. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Para sa CBS natin ngayon ay pag-aaralan natin yung kwento ni Sarah. Ano po ba yung mga matututuhan natin sa kanya? Paano ba niya pinakita yung kanyang katapangan? At paano natin siya matutularan? Kaya para po pasimulan yung mga pag-aaral natin ngayon mga kapatid, basahin po natin yung Kabanata 3. Hindi niya inisip na bumalik. Tutulungan po tayo ni Brother Biton sa pagbasa. Si Sarah ay asawa ni Abraham. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Nakatira sila sa Ur, isang malaking lungsod sa Sinar. Napapalibutan ang lungsod na ito ng malalaking pader at malapit ito sa ilog Euphrates. Maraming huwad na Diyos na sinasamba ang mga taga rito, pero iba si Abraham. Sumasamba siya sa nag-iisang tunay na Diyos, si Jehovah. At ganyan din si Sarah. May pananampalataya siya kay Jehovah. Pero dumating ang panahon na kailangan niya ng mas matinding pananampalataya at lakas ng loob. Sinabi ni Abraham kay Sarah na nakipag-usap sa kanya si Jehovah. Siguradong sobrang saya ni Sarah. Iyon nga lang, hindi ganoon kadali ang ipinapagawa ni Jehovah. Kailangan nilang iwan ang bahay at mga kamag-anak nila sa Ur at lumipat sa isang malayong lugar. Hindi magiging mabilis ang paglalakbay nila kasi malaking grupo sila at sa kamelyo lang sila sasakay. Titira din sila sa mga tolda. Kaya wala nang mga pader at bantay na poprotekta sa kanila. Wala na ring malaki at komportabling bahay na may maayos na supply ng tubig. At wala nang pamilihan na mapupuntahan si Sarah. Maraming magbabago sa buhay nila, pero sumunod si Sarah. Nanampalataya siya kay Jehovah. Inihanda ang mga gamit nila, nagpaalam sa mga kamag-anak at kaibigan nila, at sumama kay Abraham kahit hindi niya alam kung saan sila pupunta. Pero hindi lang doon nagpakita ng lakas ng loob si Sarah. Sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanya at kay Abraham. Kung patuloy nilang inisip ang lugar na pinanggalingan nila, may pagkakataon sana silang bumalik. Pwede sanang isip-isipin ni Sarah ang komportableng buhay niya sa Ur at kung gaano siya kapanatag doon. Pero hindi niya iyon ginawa. Nilakasan ni Sarah ang loob niya. Hindi niya inisip na bumalik. Nakarating din sila sa Kanaan. Doon, nakita ni Sarah na walang malaking ilog na gaya ng Euphrates. Kaya walang mga negosyanteng makakadaan para makapagdala ng pagkain
at iba pang paninda. Dahil dyan, wala silang magawa na magkaroon ng tagutom sa Kanaan. Kailangan nilang lumipat ng lugar. Mahirap iyon, pero hindi sinamantala ni Sarah ang pagkakataong iyon para pilitin si Abraham na bumalik sa Ur. Gaya ng dati, sumunod siya kay Abraham. Sumama siya papuntang Ehipto. Napakaganda ni Sarah, kaya natakot si Abraham na baka may pumatay sa kanya para makuha si Sarah. Para maiwasan iyon, napag-usapan nila na sasabihin ni Sarah na magkapatid sila. Pero nagka-problema pa rin sila pagdating sa Ehipto. Noong may magsabi kasi sa paraon o hari ng Ehipto kung gaano kaganda si Sarah, ipinag-utos niya na dalhin ito sa palasyo niya. Ngayon, siguradong ibang-iba ang buhay sa palasyo kaysa sa buhay sa mga tolda. Pero inisip ba ni Sarah na iwan si Abraham para sa mas komportableng buhay kasama ng paraon? Hindi. Hindi iniwan ni Sarah si Abraham. Nilakasan niya ang loob niya at pinili ang buhay kasama nito. At tinulungan siya ni Jehovah. Nakabalik siya sa mahal niyang asawa. Nang kausapin ni Jehovah si Abraham, ipinangako niya sa kanya na pagmumulan siya ng isang malaking bansa. Pero paano mangyayari iyon? Hindi magkaanak si Sarah. Siguradong lungkot na lungkot si Sarah dahil doon. Pero pagkalipas ng maraming taon sa Kanaan, pinagpala siya ni Jehovah. Kahit 90 na si Sarah, nagkaroon siya ng anak na lalaki. Sinabi ni Jehovah na Isaac ang magiging pangalan ng bata dahil pagtawa ang ibig sabihin nito. At tama lang iyon, kasi siguradong naging masaya sina Abraham at Sarah nang malaman nilang magkakaroon sila ng anak. Kahit noong una, parang hindi makapaniwala si Sarah. Alam din ni Sarah na magiging masaya at tatawang kasama niya ang mga tao kapag nalaman nila ang himalang ginawa ni Jehovah para sa kanya. Mahaba pa ang naging buhay ni Sarah. Napalaki pa niya si Isaac na naging isang mahusay na lalaki. At dahil din iyon kay Sarah, mapagmahal siya at malakas ang loob, lalo na noong nilalait ang anak niya. Pero ang pinakamahalaga, hindi inisip ni Sarah na bumalik sa komportableng buhay hanggang sa huli. Nag-focus siya sa magandang kinabukasang naghihintay sa kanya at sa pamilya niya. Totoo, hindi nila nakita ang katuparan ng pangako ni Jehovah, pero siguradong ibibigay niya iyon sa kanila. Ayan, maraming salamat, no? Pero bago po natin talakayin yung ating mga tanong mga kapatid, pakisuyo na basahin natin yung Genesis 16:1-2, pagkatapos ay yung Genesis 17:15 hanggang 19. At hindi nagkaanak ang asawa ni Abram na si Sarai, pero mayroon siyang alilang Ehipsyo na ang pangalan ay Hagar. Kaya sinabi ni Sarai kay Abram, "Hindi ako pinahintulutan ni Jehovah na magkaanak. Pakisuyo, sumiping ka sa aking alila. Baka magkaroon ako ng mga anak sa pamamagitan niya." At nakinig si Abram sa sinabi ni Sarai. At sinabi ng Diyos kay Abraham, "Kung tungkol sa iyong asawa na si Sarai, huwag mo na siyang tawaging Sarai dahil magiging Sara na ang pangalan niya. Pagpapalain ko siya at bibigyan din kita ng isang anak na lalaki sa pamamagitan niya. Pagpapalain ko si Sara at pagmumulan siya ng mga bansa. Pagmumulan siya ng mga hari." Dahil dito, sumubsob si Abraham at nagsimulang tumawa at nagsabi sa kanyang sarili, "Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At magsisilang pa ba si Sarah, isang babae na 90 taong gulang na?" Kaya sinabi ni Abraham sa tunay na Diyos, "O pagpalain mo nawa si Ismael." Pero sinabi ng Diyos, Tiyak na magkakaroon ka ng isang anak na lalaki sa asawa mong si Sarah at tatawagin mo siyang Isaac at makikipagtipan ako sa kanya at siya at ang mga supling niya ay makikinabang magpakailanman." Maraming salamat sa mahusay pagbasa, Brother Biton. Ngayon, para sa tanong natin mga kapatid, dito sa talakayin, paano nagpakita ng lakas ng loob si Sarah?
Sige po, Sister Lara. Sa pamamagitan po ng buong pusong pagsunod kay Jehovah at sinuportahan niya din po yung kanyang asawang si Abraham, nung kailangan po nilang iwan yung kanilang komportabling buhay, kahit hindi niya po alam kung saan sila pupunta. Maraming salamat po, Sister Matubis pala yun, ano. Ayan po. Meron pa pong gustong magdagdag, mga kapatid. Paano pa ba pinakita ni Sarah yung lakas ng loob niya? Sige po, Sister Cho. Nang ipinag-utos din po ng paraon na dalhin si Sarah sa palasyo, kahit na ibang-iba po yung buhay niya doon kesa sa tolda, pero mas pinili po niya na hindi iwan si Abraham, kundi nilakasan niya po yung loob niya at pinili yung buhay kasama nito. Maraming salamat po, no? Sister Pambid po. Nung sila ay makarating na sa Kanaan dahilan sa walang mga pamilihan, nagkaroon ng malawakang tagutom at pwede na sanang samantalahin ni Sarah yung pagkakataon na yon para kumbinsihin si Abraham na bumalik na sila sa Ur. Pero hindi ganun na nangyari. Patuloy pa rin niyang sinuportahan si Abraham at sumama pa siya papunta sa Ehipto. Maraming salamat po. Brother Baniged po. Nagpakita rin si Sarah ng lakas ng loob nung kahit na pupunta sila sa isang lugar na hindi niya alam o hindi niya kilala kung sino mga tao doon at iiwan yung komportabling buhay nila, yung bahay na maganda, ganun din yung tirahan nila doon sa ilang ay titira sila kasi sa tolda. At wala ding mga pader na babantay sa kanila o pader at mga security na magbabantay sa kanila. So, mapanganib yung lugar na iyon. Pero may nanampalataya si Sarah at makikita natin na may lakas loob siya. Ayun, maraming salamat po. No? So nakita talaga natin kung gaano kalakas yung loob ni Sarah na suportahan si Abraham. Ngayon po, dito sa seksyon na alamin, ang tanong natin mga kapatid, magkapatid sa ama si Sarah at Abraham, malibang maging mag-asawa sila. Sige po, Sister Barin. Hindi mali noong panahon ni na Abraham at Sarah. Magkapatid sila sa ama pero hindi pinagbabawal ni Jehovah noon yung ganong pag-aasawa. Pero paglipas ng panahon sa ilalim ng kautosang mosaiko, pinagbawal na yung sexual na ugnayan sa malalapit na kamag-anak. Kaya hindi natin hinahatulan sina Abraham at Sarah ayon sa batas na ibinigay ni Jehovah kahit lumipas pa ang daang taon. Ayun, maraming salamat po. No? Malinaw na yung punto na yun. Ngayon po, dito sa ikalawang tanong natin, anong buhay ang posibleng iniwan ni Sarah sa Ur? Pwede din po natin gamitin yung larawan A bilang reference. Sige po, Sister Tulagan. Iniwan ni Sarah ang komportable at ligtas na buhay sa Ur, kasama na ang magandang bahay, madaling akses sa kanyang mga pangangailangan at malalapit na kamag-anak para sumunod sa utos ni Jehovah. Ayun, maraming salamat po. No? Doon sa picture mga kapatid, ano yung makikita natin dyan? Anong klaseng buhay meron sa Ur? Brother Banikid po. Nung panahon na yun kasi ay kilala yung lugar na Ur na isang sentro ng komersyo. Kaya siguradong maganda ang buhay nila sa Ur. Makikita natin yung likod sa larawan na mayroong mga malapalasyon ng mga bahay. Tiyak na dyan sila galing. So, iiwan nila yon at titira sa isang lugar na hindi nila alam. Ayun, maraming salamat. Doon sa larawan pa. Sige po, Sister Banikid. Makikita po sa larawan yung isang alahas na nahukay
nahukay dun sa Ur. Isa itong sinaunang palamuti o pendant na gawa sa mamahaling ginto at makukulay na batong hiyas. Kaya ipinapakita lamang nito ang mataas na antas ng pamumuhay sa lugar ng Ur. Kaya kung gaano ito kaunlad at kayaman, isang maunlad na lungsod na iniwan ni Sarah. Ayun, maraming salamat po. No? Ngayon dito sa 3 mga kapatid, bakit masasabing tama lang ang ginawa ni Abraham noong hindi niya ipinakilala si Sarah na asawa niya? Sige po, Sister Oxemia. Alam po ni na Abraham at Sarah na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa layunin ng Diyos na maglaan ng natataking binhi sa pamamagitan ni Abraham. Kaya napakahalaga po ng kanyang kaligtasan. Isa pa po, ipinapakita ng mga ebidensya ng arkeolohiya na pangkaraniwan noon sa mga makapangyarihang lalaki sa Ehipto na kumuha ng asawa ng ibang lalaki at pagkatapos ay papatayin ang mister nito. Ayun, maraming salamat po. No, maliwanag yun na safety yung concern pala ni Nina Abraham. Ayun po, dito sa 4, iginalang ni Sarah si Abraham bilang ulo ng pamilya. Ibig bang sabihin nito, hindi na sinasabi ni Sarah ang nararamdaman at opinion niya? Ipaliwanag daw po natin. Brother Ocfemia po. Hindi, dahil nung gustong palayasin ni Sarah si Hagar at Ismael, kinausap niya si Abraham para palasin sila. Dito, kita natin yung pagpapasakop niya dahil hinintay niya na si Abraham ang palayas, kahit na pwede niya naman gawin yon. Ipinapakita rin ng ulat na ito na pwedeng magbigay ng mahalagang ideya, komento o mungkahi ang mga may kaugnayan sa mga desisyon ng pamilya ang mga asawang babae. Pero nasa asawang lalaki ang huling desisyon. Ayun, maraming salamat po. Baka pwede nating komentohan yung larawan mga kapatid. Ano po ba yung nakikita natin dyan sa larawan B? Sige po, Sister Calara. Nakita naman natin sa larawan na sinasabi ni Sarah ang opinyon niya ng may paggalang at nakikinig naman si Abraham sa kanya. Pinakita lang na yung respeto nila sa isa't isa ay nandun. Yun, maraming salamat po. No? Ngayon mga kapatid, dito naman po tayo sa gawin ang mga natutuhan mo. Ikumpara si Sarah sa asawa ni Lot. Ano yung mga pagkakapareho nila? Si Sarah at yung asawa ni Lot. Ano daw po yung pagkakapareho nila? Sige po, Brother Allen. Yung pagkakapareho po nila, pareho nilang kailangan pong iwan yung komportable at pamilyar na lugar, si Sarah at yung asawa ni Lot. Tapos pareho po rin po silang may pagkakataon na magpakita ng pananampalataya sa Diyos na Yehova sa pamamagitan ng pagsunod nila kahit hindi madali yung pagbabagong gagawin po nila. Yan, maraming salamat po. No? Ngayon, ano ang mga pagkakaiba nila? Sige po, Sister Tisara. Masunurin at may matibay na pananampalataya si Sarah kay Yehova, kaya handa niyang iwan yung komportable niyang buhay sa Ur at sundin yung utos ni Yehova kahit wala siyang kasiguraduhan kung ano yung naghihintay dun sa kanila. Hindi siya tulad ng asawa ni Lot na maaaring nanghinayang sa kanyang mga ari-arian, kaya nung pinalikas sila mula dun sa Sodoma, lumingon pa rin siya kahit malinaw yung direktang utos ni Yehova na huwag silang lilingon doon. Ayun, maraming salamat po. No? Yung pala yung difference. Ngayon po, ano naman yung matututuhan mo sa naging mga desisyon nila at sa mga naging resulta ng mga iyon? Ano daw po yung pwede nating maging lesson doon sa mga natutuhan na naging desisyon nila? Sige po, Sister Cho. Natutuhan ko po na hindi dapat manghinayang sa mga bagay na kailangan nating iwan o isakripisyo para lubos na mapasaya si Jehovah. Gaya po ni Sarah, gusto nating mag-focus sa paglilingkod kay Jehovah at sa mga pagpapalang naghihintay sa hinaharap sa halip na manabik sa dating komportabling buhay. Maraming salamat po. Sige po, Sister Francia.
napakalaking impact yung matutuhan ko sa asawa ni Lot. Kasi dahil sa kanyang hindi patuluyang pagiging masunurin sa asawa niya, kahit hawak-hawak na yung kamay niya, ay hindi pa rin siya sumunod. Naiwala niya yung kanyang buhay. Kaya natutunan ko dito na talagang kailangan talaga ito na manghawakang mahigpit, maging tapat kay Jehovah. Ayun. Maraming salamat po. Brother Alburo po. Bagaman ayon sa ulat, hindi nila na kamtan yung pangako ng Diyos na Jehovah. Pero masasabi natin na may posibilidad na sila ay makakamtan ang mga pagpapala ni Jehovah. Dahil hanggang kamatayan, naging tapat sila sa paglilingkod kay Jehovah. Dapat ganun din ang gawin natin. Kung hindi man natin matanggap yun, dahil sa darating na panahon kung anuman, si Jehovah kasi siya ang ating hukom, tayo ba ipagpapalain o hindi, si Jehovah pa rin ang ating sasambahin. Po, maraming salamat po. Sige po, Sister Bansale. Hindi po madaling mag-adjust, pero tulad po ni Abraham at Sarah, naging flexible po sila, hindi sila nagreklamo, mabilis sila mag-adjust base sa kung ano yung kalagayan nila. At kahit napaharap po sila sa napakaraming pagsubok, nanatili pa rin silang tapat at talagang ipinagkatiwala nila yung buhay nila kay Jehovah. Maraming salamat po. Ngayon mga kapatid, dito naman po tayo sa sunod na tanong, no? Napakaganda ni Sarah at mayaman ang asawa niya. Ano ang matutuhan natin sa kanya tungkol sa tamang pananaw sa kagandahan at kayamanan? Sister Clara po. Natutunan ko kay Sarah na mas mahalaga ang pananampalataya at magandang kaugnayan niya kay Jehovah kaysa kagandahan at kayamanan. Maraming salamat po. Paano po natin nasabi yon mga kapatid? Ano ba yung, palawakin po natin ng onte. Sige po, Sister Tisara. Hindi po nila ginamit yung mga kung ano yung meron sila. Halimbawa, yung kay Sarah, yung kagandahan niya. Ganon din yung kay Abraham, yung kanyang kayamanan upang magyabang. Kundi nanatili silang nagtiwala kay Jehovah dahil alam nilang si Jehovah yung saganang maglalaan sa kanila. Ayun, maraming salamat po. Ngayon po, paano mo pa matutularan ang lakas ng loob ni Sarah? Pwede daw po natin tignan yung larawan C. Sister Cho po. May kita po dun sa unang larawan ng isang mag-asawa na nag-iimpake at handa pong iwan ang maganda at malaki nilang apartment sa lungsod. Bagaman komportable po yung buhay nila at maganda yung location ng kanilang tahanan, handa po nila itong iwan para lumipat sa lugar na mas malaki ang pangailangan. Gaya po nung makikita dun sa ikalawang larawan kung saan masaya po silang nangangaral sa isang magsasaka sa probinsya. Kaya pinapakita po nito na matutularan natin ang lakas ng loob ni Sarah kung handa po tayong magsakripisyo para higit na makapaglingkod kay Jehovah. At kapag nag-focus po tayo doon sa paggawa ng kalooban niya, mas madali po tayong magiging masaya sa bago nating kalagayan at hindi na manghihinayang pa sa bagay na iniwan natin. Ayun, maraming salamat po. No? Sige po, Sister Banikid. Baka hindi naman tayo tulad ni Sarah at Abraham na lahat tayo pwede nating iwan yung ating maalwang buhay o yung ating mismong tahanan. Pero may magagawa pa rin tayong halimbawa sa kanila na pwede tayong magpasimple ng ating buhay upang sa ganon mas marami tayong panahon sa paglilingkod sa larangan o kaya ay yung material nating bagay ay pwede nating gamitin para makapaglingkod sa mas malaki ang pangangailangan. Pwede tayong sumama sa seldom work, makapag-pioneer upang sa ganon mas mapalawak pa natin yung paglilingkod natin kay Jehovah. Maraming salamat po sa practical application. Ngayon po, dito naman po tayo sa mahalagang pag-isipan. Ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sister Ocfemia po. Na tunay po na iniingatan ng Diyos na Jehovah ang mga lingkod niya. Maraming salamat po. Sige, si Lucas. Para po Jehovah yung lingkod niya.
Ayun, pinagpapala ni Jehovah yung mga lingkod niya, no? Ano pa po? Sige po, si Ethan naman. Tinutupad niya po yung promise niya. Ayun, maraming salamat. Meron pa mga kapatid? Yan, dito naman po tayo sa ikalawang tanong. Ano ang koneksyon ng ulat na ito sa layunin ni Jehovah? Sister Banikid po. Ang ulat na ito ay direktang nauugnay doon sa pangunahing layunin ni Jehovah na maglaan ng isang binhi o tagapagligtas mula sa angkan ni Abraham upang pagpalain ang lahat ng pamilya sa lupa. Bilang ina ni Isaac, gumanap si Sarah ng mahalagang papel sa pagbuo ng angkang humantong kay Jesucristo, ang ipinangakong Mesyas na magdadala ng walang hanggang kaligtasan sa sangkatauhan. Ayan, maraming salamat po. No? Malinaw na yun mga kapatid. Doon po sa sunod natin ng tanong, ano ang itatanong mo kay Sarah kapag binuhay na siyang muli? Sige po, Sister Banyes. Gusto ko po malaman kung ano pa yung struggles na naranasan ni Sarah habang naglalakbay sila sa lugar kung saan sila pinapapunta ni Jehovah at kung ano po yung naging mindset niya at paano siya naging matyaga sa paglalakbay nila. Maraming salamat po. Sister Barin po. Tatanong ko kung ano yung naramdaman niya nang malaman niyang magkakaanak siya kahit 90 years old na siya. Maraming salamat po. Meron pa kayong gustong itanong kay Sarah, mga kapatid? Sige po, Brother Tisara. Gusto ko rin po malaman sa kanya ano yung mga sikreto para manatili siyang mapagpasakop sa asawa niya hanggang dulo. Maraming salamat po. Meron pa mga kapatid? Ano pa ba yung gusto nating itanong sa kanya? Sige po, Brother Alburo po. Ano ba yung naramdaman nila ni Sarah? Pwede nating itanong noong sila ay nasa ilang. Hindi niya alam ang lugar kung saan sila pupunta. Hindi na maalwan ang buhay nila. Mahirap na. Mahirap yung tubig. Wala pa simpleng kuryente, no? Kaya makikita natin napakahirap talaga. Pwede natin itanong kung paano yung nalagpasan ang buhay na yun. Napakahirap. Ayun, maraming salamat po. No? So, nakita natin mga kapatid, no, kung paano nagpakita ng lakas ng loob si Sarah at kung paano natin siya matutularan. Madami tayong natutuhan sa kanya. Kaya dito na po natin tinatapos yung pag-aaral natin ng CBS. Maraming salamat, Brother Pambid, sa iyong pangunguna sa amin sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. At maraming salamat din mga kapatid sa inyong mga komento. Ngayon, malamang kung babalikan yung kabuuan ng pagpupulong, marami kayong punto na nakita mga kapatid at gusto nyong i-share ito. So, ngayon, may pagkakataon po kayo para i-share sa amin yung ilang punto na nagustuhan ninyo. Sister Tulagan. Nagustuhan ko po yung pahayag ni Kuya Yobi kanina, yung katangian ng magandang egos tsaka yung pangit. So mas maganda po no na yung katangian po ng magandang egos, yung po yung hindi pinapabayaan at nandun po yung gabay ng ating Diyos na Jehovah. Samantalang yung pangit na katangian naman po ng prutas na egos, makikita po natin na hindi po kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos na Jehovah yung ganong katangian, kaya nakakaranas din po sila ng hindi maganda sa kanilang buhay. Ayun. Salamat, Sister Banikid. Nagustuhan ko po yung update ng lupong tagapamahala. Kung paanong kumakain tayo ng pisikal na pagkain araw-araw, binanggit na mahalaga din na masapatan natin yung espiritual na pangangailangan natin araw-araw. At si Jehovah, napakaraming pagkain espiritual na inilaan niya
At isa sa pinasisiglang gawin natin ay yung pagbabasa ng daily text araw-araw. Kailangan natin ito dahil nabubuhay tayo sa mga huling araw na talagang kailangan patibayin natin ang ating espiritualidad. Maraming salamat po. Sister Bambid. Doon po din sa update na pinatibay tayo o ini-encourage po tayo na ipanalangin yung mga kapatid natin na naapektuhan ng kalamidad sa Venezuela at sa Pilipinas. Lalo na sa panahon natin ngayon na ilang araw ng masama ang panahon, maaari natin sigurong isipin kung paano tayo makakatulong doon sa ating mga kapatid na apektado. Baka meron tayong mga damit, mga pagkain na pwede po nating ma-share sa kanila. Gandang paalala rin po yan. Okay, last na po. Kay Sister Francia. Natutunan ko kay Sarah na hindi pinilit ni Abraham na bumalik sa komportabling buhay nila sa Ur. Full support siya sa asawa niyang si Abraham na kahit saan sila pumunta. Kaya pinagpala siya ni Jehovah at gusto ko siyang tularan. Gandang tularan yun, mga kapatid, si Sarah. Maraming salamat, mga kapatid. Alam ko, marami pang tumataas sa inyo. Talagang pinapakita niyan na nakinabang tayo sa pagpupulong natin ngayon. At sa susunod na pagpupulong, mga kapatid, makikita natin kung bakit dapat tayong maniwala sa mga huwad ng mga propeta. At paano tayo iingatan ng organisasyon ngayon ng Diyos na Jehovah. At maraming salamat, mga kapatid, sa inyong pag-isikap na makadalo sa kabila po ng mahirap na panahon natin ngayon. Pinapahalagahan po namin. Ganoon din po yung inyong mga bahagi. Para pasaran, mga kapatid, yung ating pulong, nais natin umawit sa Diyos na Jehovah sa song number 137. Mga babaeng tapat. Sundan po natin yung music. At sa closing prayer, tatawagin natin mamaya si Brother Santiago.